May mga kaso, may mga panalo po na hindi masaya. Halimbawa, kami, sanay ako ng basketball, meron team. Pag nanalo kayo by default dahil hindi nagpakita kalaban, pucha, ang sama ng loob nyo. Win kayo, panalo kayo, win. Pero hindi kayo nakapaglaro eh. Di ba? Ang sama ng loob nyo eh. Yun po yun. Parang mananalo tayo by default. Mananalo si BP Sara. Ayaw natin nun. Gusto natin durugin. Ha? Gusto natin durugin. Okay. So, naghihintay po tayo ng mga good news, yung pagbabalik ni Tatay Digong at saka itong pagdurog. Siyempre, wag din natin kalimutan. Alam mo, Garcia, singit ko lang si Garcia. Simple lang yung dapat mong gawin eh, Comelec. Magbukas ka ng isang balota, i-present mo, di ba? Para mawala yung duda. Halimbawa, putya kandidato si Lambino eh. Oh, walang lumabas na resibo. Pabuksan niyo yung balota ni Lambino. Pag iba yung lumabas, malaki problema mo. Pero pag pareho, di wala ka ng problema. May din kung tiwala ka sa resulta. Di ba? Eh kung hindi ka tiwala sa resulta ng Comelec, eh talagang dadaanin mo lang sa technicalities. Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, pwede na po kayong magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Yan, question and answer na tayo. In denial ng mga loyalista. Correct. Huwag niyong i-deny, kayo po ang worst performance. Si Tatay Digong, 0 po ang kalaban sa midterm. Si Pinoy, 9-3. 9 ng Pinoy, 3 lang ang kalaban ni Pinoy. Oh. Sumunod pa, nako, nakadalawang midterm si Gloria, parehong panalo. Oh, tapos sino ba sinundan ni Gloria? Si Erap, hindi nakapag-midterm si Erap. Tanggal na agad eh. Si Tabaco, 9-3 rin. Oh, 9 kay Tabaco, 3 lang sa kalaban. Ang matindi kay Cory. Unang botohan ng senador kay Cory, 22-2. 24 po. 22-2. 22 kay Cory, 2 lang yung nalo sa Alam ko si Erap yan, tsaka si Enrile. Tapos ikaw ang pinakamasipag Noong araw hindi naman po nagsasama yung mga presidente. Noong araw hindi po nangangampanya ang mga presidente para sa senador nila. Ikaw, BBM, ang pinakamasipag mangampanya. Talo pa rin. Boss Buds, totoo bumaliktad na 2 senador, nanalo sabi ni Maharlika. Wala pang prosecutor ang ICC na pris papondo nila. US pauwi nyo na si FPRRD. 7% malakas ekonomiya time ni Pinoy pero di dahil sa kanya kundi dahil sa OFWs at investors. Alam mo, Bulanchaw, pinakamalakas. Ito po hindi tayo 2019. Dahil nag-uulyanin na si Solita Munsod nun. Kinakantyaw niya si Digong kasi panahon niya ng Wala po maikantyaw kay Digong noon eh. Ang taas po ng ekonomiya, tapos may build tayo. War on drugs lang ang kinakantyaw nila kay Digong. Pero sa ekonomiya po, ganda ng takbo na ekonomiya natin. 2019 po yung Rorok. Ay, yung kay Arnel, nakalimutan ko. Pasensya na kayo, hindi ko po talaga naalala. Sabi ko na, meron ako. Siguro, sa ibang channel ko na lang. Tatalakayin yung kay Arnel. Nakalimutan ko po talaga, pasensya na. Dito din sa Badaratilis, pwede kayo respeto, gi-endorso ni BPC Aimee. Naning kamot na so Aimee, kung wala ka tiwala sa iyo na lang, tan-awon na nimo sa gawa, baka mapeste. Taka, DDS ko. Alam mo, hindi mo ko naiintindihan. Baka kasi
hindi mo naiintindihan yung sinasabi ko, baka magkaiba tayo ng sinasabi. Respetado ko po. Alam po ng mga tao rito kung gaano ako rumerespeto kay VP Sara. Kaya nga sumunod ako sa kanya. Pero kilala ko rin yung mga Marcos. Huwag tayo magbulan. Di ba? Alam natin yung ginagawa nila. Good evening din sa iyo, Teresa Vargas. Ayan. Ano po meaning ng asylum? Asylum po, sa pagkakaalam ko, hindi ko alam yung meaning mismo, no? Pero yung asylum po, nagsisik ka ng protection doon sa bansa na pinuntahan mo dahil ikaw ay politically pinipersecute mula sa sarili mong bansa. No? Gusto mong nagpapaampon ka sa madaling salita. Nagpapaampon ka, karaniwan na nagsisik ng asylum ay kalaban sa politika ng mga nakaupo sa gobyerno. Kaya sila ay politically pinipersecute. Kaya sila nag-a-apply ng asylum. O, yan. Bali dito sa Luzon, malaki ang dagdag na boto sa mga nanalo kuno na alyansa at dalawan senators dahil nilampaso sila sa Visayas at Mindanao. Boss, wet season naman. Na naman, mate-testing na naman ang flood control ni PBBM. Alam niyo po, eto nakakatawa, no? Marami naman pala nagawa si BBM. Ang pinagtataka natin, bakit ayaw ipagmalaki ng mga loyalista? Si BBM na mismo nagsabi, marami tayong pinagagawa na flood control project. Grabe, no? Tuloy-tuloy pa rin pala yung... Ano na naman po ikakatwiran nyo? Pag binaha pa rin. Hindi na pwedeng na-overwhelm kasi alangan namang ulitin nyo lang. No? Hindi naman na... Si Marco Coleta lang ang practicing lawyer sa Senate. Si Bato lang may master's degree. Doctoral na yata si Bato eh. Boss, wet season na naman. Yan. Boss, tingin mo ba imbestigahan ni Senator Amy bilang komite on electoral and discovering 18 plus million na overvotes at 450K na undervotes at kung kaninong kandidato ang mga bilang na yun? Alam niyo po sa totoo, magiging busy po ang Senado dahil po sa impeachment. Yan po yung problema dyan eh. Binoto natin. Ang nawawala po sa impeachment, yung boto po ng mamamayan. Binoto po namin yan si BP Sara eh. Di ba? In fact, hindi lang siya simpleng binoto. Si BP Sara po ay binoto ng pinakamaraming botante sa kasaysayan ng Pilipinas. Wala pa po nakaka 32 million. Si BP Sara pa lang. O gadun. Akala ba namin walang tao yung yung mga Duterte? Bakit number 1 si Bongo? Paliwanag ka gadun. Tatahimik ka ngayon, ha? Kala ba namin wala nang tao mga Duterte? Number 1 si Bongo, number 3 si Bato. Pabati, boss, from UK. Boss Bad, sure win na ba tayo na makakalikom ng 9 na senators? Opo. Ako po, tiyak ako sa 9 na senador. Gusto nyo para mapayapa lang po kayo, magkwentahan tayo. 5 nanalo, di ba? Papabor yan kay BP Sara. Plus si Robin Padilla. Plus si Villar, Mark Villar. So 7 na, 2 na lang. Meron ka pang posibleng boto sa 2 Cayetano. Meron ka pang posibleng 2 boto sa magkapatid na Estrada. Kasi po ayaw nila ng impeachment. Kahit hindi pa sila pumabor sa mga Duterte, sa nangyari po sa tatay nila, tinitiyak ko sa inyo, anti-impeachment yung mga yan. 9 lang po ang kailangan, ligtas na si Inday. Kaya nga masaya si Tatay Digong kahit papano. Bagamat yung mga natalo po natin na kandidato, nang hinayang po tayo. Ako po, ang panghinayang ko talaga kay Pastor Kibuloy. Ang gaganda po ng mga, kung napapakinggan nyo lang si Pastor Kibuloy, siyempre,
ano tayo, no, masyadong, yung media natin masyadong anti-Kibuloy. Pero kung magkikita lang kayo ni Pastor Kibuloy, minsan ko lang nakausap, grabe, sabi ko, ibang klase tong tao na to. Kaya lang, hindi nabigyan eh. Sana mapabilis yung kaso niya para iba talaga pag ikaw ang nangangampanya. Ano po ang weather sa UK ngayon? Aba, hindi natin alam. Siyam lang kailangan for acquittal. It's a war. Correct. Boss Bad, si Sabad de Lima, election lawyer, di siya trial lawyer, kaya wala siyang panalo sa impeachment trial. Correct na correct. Kung siya po ay election lawyer lang, mahirapan po siya. Hindi naman po nagta-trial yung mga lawyer sa election. Di ba? Hindi naman po katulad yan ng mga sagutan na matitindi. Ano po sa tingin niyo, makakauwi pa ba si Tatay Digong? Panalo po kasi siya sa mayor. Makakauwi po siya. Tiwala lang tayo. Kasi lahat po na nag-announce ngayon, si Ma'am Abansenya, makakauwi na. Hindi naman ako nahihinaan. No? Magaling naman po si Laila de Lima. Si Shell Jokno, magaling din po. Kaya lang, iba po yung practicing ka. Iba po yung magaling ka lang sa practicing eh. Di ba? Iba po yun eh. Pres Duterte midterm result pala is 9-3 noong 2019. 9-3, panalo, pero talo yung main opposition eh, di ba? 0 eh. Yun ang maganda doon eh. Very sunny dito ngayon for 2 weeks na. Silapid na raw ang tanggero ni Lisa sa Baloyer si De Lima. Ayan. Pag di ka nag-practice, kakalawangin ka. Correct. Kahit po gaano ka kagaling. Parang mga player po yan yung galing sa injury. Hindi nyo po ine-expect na pag nagpagaling. Kahit ilang buwan lang siya. Hindi nyo ma-expect yung unang laro niya, ganun na kagad. Kasi sa practice pa lang, hindi siya pwede makatodo. Sina Bam, Solo, Soto at Lacson, posible din ayaw sa impeachment kahit ayaw na natin isama sa bilang. Sobra na nga po tayo eh. Ang sinasabi ko po sa inyo, ito po ang mga pinaka-posible. Pwede pa rin nga pwede pa rin si Villanueva, pwede pa rin si Gatchalian, di ba? O pwede po yan eh. Si Bam, hindi po. Dilawan yan. Alam mo mga Dilawan, isa lang po ang utak ng Dilawan. Anti-Duterte sila. Hindi nyo mababago yan. Ibig sabihin ni De Lima, Santa Cruzan. Sana si Lito Lapid. Sana si Lito Lapid daw. Senate President. Baka tumahimik ang Senado. Nakakahiya naman tayo. Grabe yung lawyers ni BP Sara, yung father-in-law niya. Si Fortune at yung babae na bata pa, magaling din po. Kakainin sina Luis Trot Saba. Wala po yan. Kay Tatay Digong lang po siya. Hirap na hirap. Wala po talaga yan. Lalo na si Shell Jokno. Ano kaya ginawa at iniisip ni Tol? Siguro bumaba na yung head prosecution ng ICC sa case ni FPRRD. Yung dalawang judge na pinasasagot na ng presidente ng ICC na taga-Japan about sa jurisdiction na pinitisyon ni attorney ni FPRRD. Correct. Kasi masisira po sila eh. Damay po yung Japan eh. Alam nyo naman yung Japan kaano po ng ano yan, di ba? Nape-pressure din siya sa bansa niya. Kaalyado po ng US and Japan eh. Pressure na pressure po tong Japanese. Parang wala siyang silberon. Presidente siya na turingan pero sunod-sunuran lang siya sa mga Europeans. 'Di ba? Parang magpakitang gila siya na putya kinakailangan yung ano yan. Mag-ingat kayo diyan kay Duterte sa
Huwag niyong basta-bastahin. Masangsang na sa survey, BBM, kaya karamihan anti-impeachment na. Quiet tayo kay Senate deselection. Ilalabas na kaya ni Erwin Tulfo yung sinasabi niya gabundok na ebidensya laban kay BP Sara nung congressman pa siya? Naniwala naman kayo sa mga Tulfo. Kayo ba naniniwala talaga kayo na magagaling talaga yung mga Tulfo? Magagaling po sila yung public service, di ba? Totoo naman yun eh. Yung mga, anong tawag doon? Mga lulutasin nila yung problema ng mag-asawa, lulutasin nila yung problema ng mga labor, mga hindi pinagbabayad ng SS. Kaya talagang malapit naman sa tao talaga yung mga Tulfo eh. Wala namang punduda doon. Kasi yan yung mga problema ng mga pangkaraniwang tao eh. Pero kung ikukumpara nyo naman sa mga Duterte yung mga yan, no way. Sabi nga ni Pulong, no way. Wala, hindi po sila yung pang-presidential caliber. No? Hindi po nila kaya yung mga diskarte ng mga Duterte. Yan talaga, nakakabilib talaga yun. Kasi biruin mo, tatawagan mo yung mga chief of police. Siyempre, mga chief of police, kaya naman umaksyon yan eh. Di ba? O, hepe, meron po kami. Colonel, meron po kaming pang mga dun po yun eh. Pero pag yung mga pang-buong Pilipinas na, magkakaalaman kung sino-sino mga syunga-syunga at kring-kring sa Senado, gaya nila De Lima, Bam, Jokno, Lapid, etc. Si De Lima po, hindi po siya senador. Siya po ay prosecutor. Sa katulungan ng Tulfo, lalo na si Rapi, pag alam nilang puputok yung istorya, part-part pa para maraming manunood. Halata naman mga trying hard yan. Nakakainis po yung ibang vloggers na sinasabi na may nabayaran sa PDP para isama sa Duterte 12 sina Aimee at Camille. Para nanggugulo sila kasi natalo manok nila. Eh di sabihin na nila na nabayaran si BP Sara. Siya nga nag-endorse. Si BP Sara po nag-endorse dun sa dalawa. Diskarte pong politika yan eh. 'Di ba? Kita nyo nanalo. O kung di atin sila ngayon. Si ang pangit ng lalabas nila pag bumaliktad sila kay BP Sara. Hindi ako naniniwala na nanalo yan Erwin Tulfo na yan. Sana dalawa sila magkapatid. Naniniwala naman ako na nanalo. Yun nga, meron sarili yan eh. Tulfo, Mas sikat naman talaga si Erwin kaysa kay Ben Tulfo. Ang hihintayin ko, Boss Badong, is mag-cross-examine sila. Dili mo, prosecutor yan, sigurado ko. Like. Si Vico Soto, okay sana maging national leader, kaya kaso Pinklawan. Sir Bads, parehas po ba binoto nila nyo si Camille at Villar? Ako kasi binoto ko din. Sasama loob nyo sa akin kasi pansa ko ni Lisa. Ang dami nga nagalit sa akin nun dahil kay BP Sara, BBM. Pero ganun talaga eh. Kinakailangan mong maniwala sa isang leader.